Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tiyatalakay pa rin natin yung pangilan na ba? Pang-anim na nakid. Man abgada shay'an mimma ja'a bihi rasuluh sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pag ginagawa niya ito, ang tao na ito ay nagiging kafir. Yung tinutukoy dito na man abgada, ibig sabihin kamumuhian niya, at ang kamumuhian niya yung mismong batas. Hindi yung pagsasatupad o pagsasakatuparan ng batas. Kasi normal na makakaramdam ang tao ng paghihirap o kahit minsan pagkamuhi sa pagsunod. Kasi ito ay taliwas sa kanyang mga nakasanayan, nakagawian o kaya mahirap talaga para sa kanya. At ang tinutukoy dito na kinamumuhian, maja'a bihir rasul, ibig sabihin anuman na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paniniwala man ito, gawaing pagsamba, ibada, o muamala, gawaing pang-araw-araw. Siyempre, sa mga nawakidul Islam ang tinutukoy ang pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya pagtaliwas sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi bahagi naman tayo ng ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang magiging batayan natin na nasusuway natin ng alinman sa nawakidul Islam ay ang mga batayan sa umma na ito, ang Quran at ang Sunnah. Yun ang dahilan. At yun nga, ang tao na ito, kahit gawin niya, walau amila bihi, kahit ginagawa niya mga bagay na ito, pero ang puso niya ay namumuhi sa batas mismo na ito, siya ay nagiging kafir. At syempre nagiging kafir ang tao na ito, ng kanyang pagiging kafir, unang-una ay maaring kufur na merong hukom sa dunya kung ito ay kanyang ihinahayag. Ihinahayag na pwede siyang kasuhan ng gobyerno ng Muslim at maaari siyang patawan ng parusa nang may kasamang istitab. Inshallah, istitab, hihilingin sa kanya magbalik loob kay Allah. At kung hindi, ay maaari siyang mapatawan ng parusa o parusang kamatayan. Maaring maipatupad sa kanya yung had. At yung had na tinatawag, ang ibig sabihin ng had, ito yung parusa, lalo na parusang kamatayan na tukoy ang mga kadahilanan nito. Tukoy yung mga kadahilanan nito. In contrast doon sa tinatawag nga na ta'zir, na maaring magkakaroon ang hukom o ang pinuno ng mga Muslim ng pagpipilian kung ano ang kanyang magiging parusa. So pwede siyang ipapakulong o pwede siyang papatawan ng parusang kamatayan. Pero syempre ang bagay na ito ay isang bagay na pamahalaang Muslim lang ang magpapatupad. At kung hindi naman hayag itong ginagawa niya na ito, maaaring walang parusa sa dunya. Pero meron pa ring hukom sa kanya sa akhirah. O kaya maaaring yung tao hinahayag niya ang kanyang pagkamuhi sa Islam, ang Muslim hinahayag niya ang kanyang pagkamuhi sa Islam o alinman sa mga batas dito. Pero hindi siya mapaparusahan sa dunya dahil halimbawa sa Pilipinas wala namang gobyernong Muslim sa Pilipinas. Hindi siya mapapatawan ng parusang kamatayan kahit ang Bangsamoro. Hindi siya pwedeng magpatupad ng death penalty. Kasi, kumbaga, taliwas ito sa konstitusyon na napapailalim dito ang Bangsamoro. So, bagaman yung Bangsamoro, pinapahintulutan na may patupad yung ilang mga civil law ng mga Muslim, bawa sa mga pagpapamana o kaya yung mga batas sa kasal, pero yung mga usapin katulad dito, yung death penalty, wala, hindi natin may papatupad sa Pilipinas. Kahit yung Bangsamoro technically ay
kumikilos bilang gobyerno ng mga Muslim, pero hindi ito kompletong gobyerno ng mga Muslim. Ngayon, inshallah, sa pagpapatuloy nga, para mas malinaw sa atin ang usapin na ito, magkaiba nga ang namumuhi sa mismong batas at ang namumuhi sa pagsasakatuparan ng batas dahil sa nahihirapan siya rito. O kaya meron siyang hindi gusto rito dahil naapektuhan siya emotionally. Ngayon naging sample dito sa katanungan, yung babae, nahihirapan siya maghijab at dahil dito ayaw niya maghijab. Maaaring nahihirapan siya kumilos, nainitan siya. Pero sinusunod pa rin niya regardless dahil mahal niya si Allah, ayaw niyang maparusahan ni Allah, ayaw niya nagkakasala. Pero nahihirapan talaga siya maghijab. So tulad halimbawa doon sa babae, hindi niya inaawa yung asawa niya na may asawang pangalawa o pangatlo o pang-apat, pero nahihirapan talaga siya sa kanyang kalagayan. Okay? Kasi asawa niya sumusweldo 10,000, nung nag-asawa ng pangalawa, binibigay sa kanya 500 na lang. Kasi mas mahal yung pangalawang asawa. May lalaking ganyan eh. Yung nauhumaling masyado sa pangalawang asawa, kesyo bata daw, mas maganda yan. Yung tama lang talaga sa kanila yung tumabingi ang katawan sa araw ng paghuhukom. Kasi napakalaki ng kanilang kawalang katarungan na ginagawa dito sa dunya. May mga taong ganyan eh, yung humaling sa pangalawang asawa, tapos yung una na papabayaan na. So yung babae may ganun eh. Maaaring hindi niya ina-express na ayaw niya doon sa kalagayan niya, pero hindi naman niya kinamumuhian yung batas, kahit anong kawalang katarungan ng kanyang asawa. O ganun din sa sala, halimbawa. Sa sala, alam natin wajib yung sala sa tamang oras nito. Pero merong tao, halimbawa, nahihirapan siya talaga magsala sa tamang oras sa iba't ibang mga kadahilanan. Naapektuhan yung tulog niya, halimbawa, na-istorbo yung tulog niya dahil sa sala. Hindi naman yun naabot pa sa kufur. Inshallah. Pero pag yung sala mismo, kinamumuhian na niya, yung batas, hindi yung kalagayan niya hirap niya sa pagsunod, hindi yung kufur, inshallah. Pero pag yung sala mismo, kinamuhian ng tao, yun yung kufur. At yun ang talaga, yun ang tarikus sala na may tuturing. Yung tao na kumbaga hindi talaga nagsasala at may paniniwala siya na kaugnay sa hindi niya pagsasala. Ayaw niya talaga sa sala. Hindi siya naniniwala na wajib ang sala at iba pang katulad nito. Pero yung tamad, maaring hindi siya tarikus sala. Pero siyempre, merong hukom sa kanya sa dunya kung merong pamahalaang Muslim at merong hukom sa kanya sa kabilang buhay, kufur. Isasama siya doon sa mga kufar. Tatapon agad siya sa impyerno. Itatapon siya sa impyerno, ibig sabihin, wala nang hatulan sa kanya eh. Kasi palpak na yung sala niya, hindi natitingnan yung iba pa niyang gawain. Yun ang ibig sabihin ng hadith, inna awwal ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamah as-salah. Ang kauna-unahan na hatulan sa mga gawain ng alipin ni Allah yung kanyang sala. Nakapagtanggap ang sala, sakalang titingnan niya iba pang mga gawain, at kung palpak ang sala, wala nang titingnan sa kanya. Impyerno na yun, dire-diretso. Wala nang titingnan sa kanya. Siyempre yung sala, hindi lang yung pagdalo ng tao sa sala yung titingnan dito o tutuusin. Kasama yung pagiging time niya sa sala o pagdalo niya sa sala sa tamang oras, lalong-lalo na para sa kalalakihan. Siyempre, yung yung pagdalo niya sa tamang pagdalo sa sala, na ibig sabihin, mula doon sa takbiratul ihram hanggat maaari ay naabutan niya. Hindi lagi siyang nahuhuli. Kasi yun ay pagpapakita rin ng kawalan niya ng pagpapahalaga sa sala. So hindi hindi kufur yun. Yung nalilate sa sala, hindi kufur. Okay? Nilinaw ko lang, babarilin ni Rashid barilin ni Yasin si Rashid pag late magsala. Hindi yun kufur. Pero pwede mong hampasin. Ginigising mo ay magising, hampasin mo na. Hambalusin mo para mabuhay ang dugo, inshallah.
Kasi ganun actually napagtibay sa mga scholar yung yung merong tamad na tao, yung bubuhusan ng tubig, ayaw tumayo para sa fajar, ginawa nila yun. Hindi yun pagmamalabis. Hindi yun pagmamalabis. Kasi papasok pa rin yun doon sa usapin ng amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar bil yad. Di ba yung hadith, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Sino man na makakita sa inyo ng munkar, ay baguhin niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay. Ang magbabago ng munkar sa pamagitan ng kanyang kamay, yung merong otoridad na gumamit ng kanyang kamay. Ibig sabihin, physically, ipagbabawal niya yung masama o ipagtutulakan niya yung tao patungo sa mabuti. Katulad ng magulang sa kanyang anak. Yung magulang, pwede yung paluin yung anak niya, ayaw magsala, ayaw gumising. Pwede. Ngayon, wala kayong magulang, parang ulila tong dalawa na to, naawa ko dito minsan Kompleto magulang pero parang ulila. Wala kayong magulang, kayo na lang mag-utusan sa isa't isa. Pag meron tinatamad tumayo, di kayo nang bahala. Inshallah. Yun yung tinutukoy doon. Ngayon kung wala ka namang otoridad, wa illam yastati fabilisanihi. Pag hindi niya kaya, wala siyang otoridad sa bagay niya, di sa pamagitan ng kanyang dila. Tayo dito, kay Manong, wala naman tayo otoridad kay Manong, di ba? Pag pinagsalitaan natin si Manong, mababad trip baka ma-high blood pa yun, tayo pa maging dahilan nung ma-stroke siya. So pwede na siya yung na lang, payuhan, dahan-dahan. Okay, papayuhan natin siya. Kung ayaw niya yung payo natin, bahala sa buhay niya. Sa mahalaga na tupad natin yung ating obligasyon. Nakita tayo ng munkar, tayo ay nagpayo kasi wala naman tayong otoridad. Pero siyempre, maaring merong tao na wala talaga siyang kakayanan din magpayo. Ibig sabihin, hindi siya tatanggapin ng tao na magpapayo. Diba, uli si Manong, meron sa atin dito, di ba? Hindi ka makakapagsalita kay Manong kasi baka mamasamain niya o ano pa man. Yun na yung yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa illam yastati fa biqalbihi, at kung sino man ang hindi niya kaya yung sa pamagitan ng kamay o sa pamagitan ng pananalita, sa pamagitan na lang ng kanyang puso. At ang ibig sabihin dito, sabi ng mga scholar, kamumuhian niya ang kasamaan na yun na hindi siya masasadlak sa kasamaan na yun, o magdudua siya para sa tao na yun na ituwid siya ni Allah. Parehong magdudulot din naman ng kabutihan, inshallah. Kasi merong mga tao, galit na galit sila doon sa mga mali na ginagawa ng mga pinuno. Galit na galit sila. Sabi nila, pinuno, kurakot. Yung pinuno, incompetent. Yung pinuno, walang ginagawa. Nung sila na yung pinuno, mas masahol pala sila. Mas kupal, mas kumag, mas walang kwenta. Ang pagpuna nila doon sa pinuno, dulot pala ng kanilang kagustuhan lang din na mamuno. Kaya nga sa mga jamaa, mahalaga yung palagi ko nababanggit dito. Ang jamaa, dapat kinikilala natin ito bilang isang maliit na estado. Kung paano pinapatakbo ang estado, isang bansa, so ganun din ang jamaa. Pinakamahalaga sa isang estado, yung stability. Yung siya mismo sa loob niya ay matatag. Kahit ano pa yung kalagayan ng pinuno, incompetent man yan, so basta matatag, hindi sila nagpapatayan sa loob, okay na yun. Pasado na yun, kumbaga, inshallah, sa isang matino na estado. So, ganun. So, dito, sa totoo lang, kaya ako naman ginakampihan din si Manong minsan. Ay, kita ko naman kabutihan din kay Manong. Pero, may mga sablay siyang ginagawa. Pero hindi ko na yun, kumbaga, pinapalaki. O kaya kung merong tao nakikita ko nagre-rebelde kay Manong, kakampi ako kay Manong. Siya yung nasa pamumuno Anong silbi ng pagre-rebelde sa isang pinuno na hindi naman mapapalitan? Diba? O sige, si Kapitan, si Saad, o lahat ng mga nagrebelde rito, si Torno, magre-rebelde sila kay Manong. Sinong papalit nila kay Manong? Hindi natin matatanggal si Manong sa pwesto niya. Kaya
Yun yung unang ano natin dito, yung kumbaga dapat ma-realize natin na ano man yung kalagayan ni Manong, yan na yun. Pero yun nga, sinasabi ko na rin sa inyo, si Manong matagal ko nang kasama. Hindi man siya masamang tao. May mga ano siya, sablay na mga desisyon, pero hindi siya masamang tao. Kumbaga yung sabi nga ni Napoleon, wag ninyong mamasamain ang anumang ginawa ng tao na dulot lang naman ng kanyang incompetence at hindi naman dulot ng kanyang pagiging masama. Kasi may mga nagagawa si Manong na kumbaga, di ba, parang sablay. Pero yun ay dahil sa yung values niya o yung kawalan niya ng kaalaman sa bagay na yun. Yun yung dahilan. Diyan sa Sakina, yung maraming mga problema diyan, yung style niya ng management. Yun yung problema. Pero yung kumbaga sasadyain niya na mangurakot, hindi naman. Inshallah. Hindi naman. So kahit sukdo lang sabihin pa natin na mayroong mga may pondo hindi nagagamit ng maayos o kumbaga na hindi naman nadidispalko, kumbaga na underutilize halimbawa o mga proyekto hindi natutuloy, hindi niya sinasa. Yun talaga siya eh. Mahilig siya sa pending, tapos pag kumilos siya, walang sistema. Kung ano yung maisip niya, yun na, bigla lang yung lilitaw kahit wala sa plano. Ganun siya talaga. Kaya kailangan din natin kailangan natin magtitiis. Inshallah. Kasi mahalaga sa jamaa, mahalaga sa estado, yung stability. Kahit sino pa yung nagre-rebelde, kahit yung nagre-rebelde mas matuwid kaysa doon sa pinagre-rebeldehan niya, kakampi pa rin tayo doon sa pinuno. Kung walang dahilan na tanggalin siya sa pamumuno, wala namang paraan para mawala siya sa pamumuno. So kailangan natin magtiis. Katulad ng mga sahaba. Kaya magandang natatalakay natin ngayon yung doon sa paglitaw ng mga fitna sa dulo ng panahon, lalong-lalo na nangyari sa mga sahaba. Kasi mula roon, ngayon sinimulan na natin sa pagtalakay sa pagkakapatay kay Uthman. So ididiretso na natin yun. Wala yun sa libro actually, siningit ko lang. Ididiretso na natin yun hanggang sa panahon na ni Ali at Muawiyah. At doon na natin makikita yung pagbagsak ng Islam at ng mga Muslim. Kasi nga, kumbaga, hindi na naging stable ang mga Muslim. Kaya mahalaga yung stability sa estado o jamaa ng mga Muslim. Kasi maaaring mapupunta kayo sa ibang jamaa, hindi talaga kayo tatagal kung oversensitive kayo. Oversensitive kayo, may nakita kayo doon sa pinuno, ganito. Yung pinuno nagyoyosi, yung pinuno ganito, ganyan. Hindi yung ganon. Nasabi ko to kasi yung tao na bad trip lagi si Manong, lagi namin na pag-uusapan, si Habib. Si Habib actually, kaya ko lang din naman ini-entertain si Habib. Wala siyang sinabing kahit anong laban kay Manong. Wala siyang atraso kay Manong. Si Manong lang yung yung nagmasama doon sa sa nasabi ni Habib na marami kang pananagutan. Sinabi ni Habib kay Manong. Tapos may iba pang sinabi ang asawang minamasama niya. Ang ko lang doon, kailangan natin mapakinabangan yung kung yung papakinabangan din do sa brother kasi gusto niyang din magdulot ng pakinabang dito sa ating jamaa, inshallah. Yung away nila ni Manong, bahala na sila doon. Wala akong kinalaman doon, inshallah. Gising ba yan? Tulog. Tulog yan. Ang haba ng sinabi ko, tulog. Okay, tuloy natin ito inshallah. Kasi nga magkaiba yung pagkamuhi sa batas at yung pagkamuhi sa pagsunod. So dito, sa usapin na ito, yung unang ginawang example dito, di ba, yung dalawang aya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Na yung mga tunay na mananampalataya, hindi sila nakakakita ng haraj sa iyong paghatol. Yung haraj na tinutukoy dito, yung pagkamuhi sa hatol, hindi yung hirap sa pagsunod sa hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi maaring magiging mahirap talaga sa tao ang pagsunod sa hatol. Halimbawa, nagdemandahan kayo
nagdemandahan kayo. Yung tao may utang sa'yo. Yung tao may utang sa'yo. Kailangan mo talaga ng pera, kaya nagdemandahan kayo. Sabihin na natin sa korte ng Muslim. Pero nangyari, yung korte ng Muslim, kumampi dun sa may utang sa'yo. At dahil doon sa mga husay niya, mga tuwiran, o doon sa mga ebidensya na pinakita niya, kahit peke pa yung ebidensya niya, pinakita niya doon sa korte, kinampihan siya ng korte, sabi ng korte, wala nang utang sa'yo yung tao. So naghihirap ka ngayon. Kailangan mo pa naman yung pera. So nahihirapan ka na tanggapin yung ganong hukom, ganong hatol, pero hindi ibig sabihin na kufur yun. Normal lang na nakaramdam ka ng paghatol ng paghihirap sa pagtanggap doon sa hatol. So magkaiba yun. At ganyan din yung isa pang hadith, isa pang aya na ginawang sample. Dito yung aya, wa huwa kurhun lakum, yung tungkol sa jihad, na maaring ang jihad ay kurhun lakum, kamuhi-muhi para sa inyo. Nakamuhi-muhi na ang tao, kumbaga para sa isang tao, magiging kamuhi-muhi para sa kanyang pumunta sa jihad kasi meron siyang ibang mahalaga rin na gagawin. Katulad nga nangyari doon sa Ghazwatut Tabuk, sina Ka'ab bin Malik, 3 sila, yung 2 pa niyang kasama. Hindi sila nakasama doon kasi anihan ng dates. At nag-ani sila ng dates, kaya hindi muna sila sumama doon sa jihad. Pero syempre, malaking problema yun. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mismo ang tumawag sa kanila pero hindi sila sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yung tinutukoy dito na pagkamuhi, yung pagkamuhi mismo doon sa batas. Ang pagkamuhi mismo doon sa batas. So nga, yung huli nating natalakay, na annahu la tanakudu bainahuma. Walang pagtataliwasan doon sa tao na, kumbaga, nahihirapan siya sa pagsunod, na hindi naman siya namumuhi sa batas, at yung tao na nalulugod siya sa pagsunod, at syempre nalulugod sa pagsunod, nalulugod din sa batas. So walang taliwasan sa kanilang dalawa. Parehong hindi apektado ang kanilang pananampalataya, pareho silang Muslim, kumbaga. So maaari lang talaga na magkaiba ang kanilang kalagayan, kaya magkaiba ang kanilang pagtanggap sa isang batas. Ang mahalaga, pareho naman nilang hindi ito kinamumuhian. Yun nga. Wa na wujud at-ta'allum wa kirahatun nafsi lahu la yunafir rida. Hindi porke nakakaranas o nakakaramdam ang tao ng paghihirap sa pagsunod ay hindi na siya nalulugod sa batas. Lahat naman ng sinasabatas sa Islam, di ba? Nakaranas tayo dito ng paghihirap na sundin. Ang sala, di ba? Nahirapan tayo gumising sa Fajr, lalong-lalo na. Di ba, Rashid? So yung fasting, di ba? Nahirapan tayo mag-fasting, lalo na kung mabigat yung trabaho natin. Construction, halimbawa. O kaya nahirapan tayo kasi apektado nung fasting yung negosyo natin. Negosyo natin, restaurant. Tapos hindi ka pwedeng magtinda sa mga oras ng fasting. Kasi may fatwa yun eh. Actually, mali nga yung pagkakaintindi ko nun eh. Ang pagkakaintindi ko, pwede ka magtinda ng pagkain sa kuffar, walang problema. Pero nung tingnan ko yung fatwa, hindi pala. Kasi yun nga, tama nga, kasi yung kuffar, kung tutuusin, obligado sila mag-fasting pa rin. Hindi lang sila nagpa-fasting kasi hindi sila sumunod na mag-Muslim. At gain din, since oras ng fasting, yung mula Fajr hanggang Maghrib sa Ramadan, hindi ka rin dapat nagbebenta ng pagkain. Hindi ka rin dapat nagbebenta ng pagkain. Pero ibang mga scholar, nagpahintulot sila, mga 1 oras bago mag-iftar, magbebenta ka na ng pagkain para sa mga Muslim pang-iftar nila, doon pwede na. Pero maghapon, hindi pwede. Kasi parang ginawa mong walang pinagkaiba rin ang Ramadan sa hindi Ramadan. So yung taong ganun, di ba, negosyante siya, negosyo niya, pagkain, mahirapan nga siya sa ganung kalagayan. So hindi kumbaga, hindi nakasira ng pananampalataya ang makaranas ang tao ng paghihirap sa pagsunod.
Inga, maaring yung dito, karid al-marid, bisyurbid dawai al-kari. So yung may sakit nga, na banggit na itong sample ng nakaraan, yung may sakit. So maaring nalulugod siya sa pag-inom ng mapait na gamot. Pero meron din namang may sakit na maaring hindi nalulugod. Pero hindi sila nagkakaiba ng antas ng kagustuhan nila na gumaling. Pareho sila gusto nilang gumaling. So, ibig sabihin, yung nalulugod sa pag-inom ng mapait na gamot ay hindi ibig sabihin na mas gagaling siya kaysa doon sa napapaitan sa gamot. Intindihan nyo? Pareho silang may gusto na gumaling. So yung tao na madali para sa kanya na kumbaga magsala, as in wala siya talagang reklamo, at yung tao na minsan ay makakaranas ng paghihirap kasi magkakaiba nga yung kalagayan ng mga tao. So hindi yun hindi yun mga hulugan na kinamumuhian niya ang batas. So sinabi ni Tahir bin Ashur rahimahullah, wal kurhu bidammil kaf al-karahiyah wa nafara at-taba min ash-shay. Singkor na tinutukoy doon sa wa huwa kurhul lakum, doon sa ayat tungkol sa jihad. Wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum, maaring kinamumuhian ninyong isang bagay na mabuti para sa inyo. Wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum, at maaring ginugusto ninyo yung bagay na masama para sa inyo. So yung kurh na tinutukoy dito, yung pagkamuhi o hirap sa pagsunod sa anumang bagay. Wa ma'lumu anna kirahati tab al-fi'l la tunafi talaqi at-taklif bihi birrida. At nalalaman ng mga Muslim, at ito yung pananaw nga talaga ng mga scholar, na ang paghihirap na nararanasan ninuman sa pagsunod ay hindi nangangahulugan na hindi siya nalulugod sa batas. Okay? So normal sa tao na maaring nahihirapan siya sa pagsunod. Lianna akbar at-taklif la yakhlu an masyakkatin. Dahil ang lahat ng mga pagsunod ay normal na magkakaroon ng paghihirap sa pagsunod dito. Kaya nga baligtad pa nga yung tao na maaring nakakaranas ng paghihirap sa pagsunod, baka may dagdag pa siyang reward. Kasi pati yung kanyang pagsisikap, di ba yung aya, wa anna sa'yahum sawfa yura, wa anna sa'yahu sawfa yura, ang kanyang pagsisikap ay titingnan din ni Allah. So nahihirapan siya, pero dahil sa kanyang pagsisikap, pupunta siya ng masjid kahit nahihirapan siya maglakad, pupunta siya ng masjid kahit madilim, pupunta siya ng masjid kahit madulas yung daan. So, maaaring may dagdag na reward nga yun, yung kada hakbang niya. Kahit nakaranas siya rito, nakaramdam siya ng paghihirap. Lahat yun ay mayroong gantimpala, inshallah. Kumpara naman sa yung tao, katabi na lang ng masjid, ayaw pa pumunta ng masjid. So, yung tao rin naman na yun, maaaring yun nga, hindi siya nagiging kafir, pero yun ay batayan ng kanyang pagpapabaya. So, ibig sabihin, kung yung tao na yun na katabi ng masjid, ayaw pumunta ng masjid, may pananagutan. Yung tao na malayo ang kanyang bahay sa masjid at nahihirapan siya pumunta ng masjid, meron din naman siyang gantimpala, dagdag na gantimpala doon, inshallah. Sinabi Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah, so dun sa aya, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum, isa pa palang aya ito tungkol sa jihad. Itinakda sa inyo ang jihad kahit ito ay kamuhi-muhi sa inyo. Wa huwa kurhun lakum fi mahalli nasbin alal hal. Wad damiru huwa yakudu alal qital. So dito, grammatically, yung sinasabi dito ni Allah na ang tinutukoy dito na kurhun lakum, ang kamuhi-muhi sa inyo, ay ang qital mismo, ang jihad. Walay sa yaudu
alal kitaba. Okay? Sabalikan natin ha. Wa kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Itinakda sa inyo ang kital at ito ay kurhun lakum, kamuhi-muhi para sa inyo. Merong dalawang bagay dito na pwedeng pagtukuyan ng kurhun lakum. Either yung kutiba o yung kital. Pero yung kital dito, siya yung mas tinutukoy dito na kurhun lakum. Siya yung tinutukoy talaga rito na kurhun lakum. Na fa'innal muslimina la yakrahuna ma faradahullahu alayhim wa innama yukrihuna al-kitala bimuqtada at-tabi'ati asy-syar'iyyah at-tabi'atil basyariyah. So mga Muslim, hindi nila kinamumuhian ng jihad. Kumbaga, matinong Muslim, hindi nila kinamumuhian ng jihad, ang pagsasapata sa jihad. Bagkus ang maari ay kamumuhian nila ang jihad dahil sa tabi'atul basyariyah. Dahil sa normal na katangian ng tao. Na ang jihad, sa totoo lang, kung sa giyera, daming tao, kahit sa kuffar, sabik na sabik sila magkagera. Yan, sabi nila, gerahin daw yung China, ganito, ganyan. Hindi ganun kadali yung gera. Hindi ganun kadali. Pag may gera, hindi ka na makakaligo. Yun pa lang ang hirap na nun. Kung naranasan nyo na yung ilang araw, hindi makapaligo. Araw-araw training, halimbawa. Mabigat sa katawan. Hindi nga makatulog eh. Dahil yung mainit yung katawan mo, mabaho ka, tas lagi kang basa ka sa pawis, basa ka ng putik, basa ka ng tubig. Yun pa lang mahirap na, magkakasakit ka pa. Tapos yung paa mo laging basa, paltos-paltos na, yung paltos mo nagsusugat na. Merong mga sundalo na puputulan ng daliri dahil dun. Kaya nga ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga combat shoes, yung mga bagong combat shoes, parang rubber shoes na. Hindi na katulad ng combat shoes nung panahon ng Vietnam War na leather lahat. Hindi na. Rubber shoes na siya kasi mas madaling matuyo. Mahirap yung gera. Kala lang nila madali. Kaya nga yung yung ibang, kung makikita niyo yung mga rebelde. Hindi naman nagko-combat shoes yung mga rebelde, mas gusto nila magchinelas. Kasi madaling matuyo eh. Yung Abu Sayyaf nga naka-Converse pa raw eh. Marami sa kanila mas gusto nila yung Converse kasi tela yun, pag mabasa yun, mga ilang oras lang tuyo na yun, maya-maya, yung combat shoes. Maghapon, magdamag, nakababad yung paa mo dun. May gera nga, mas gusto ko Crocs eh. Nagustuhan ko talaga yung Crocs kasi yung Crocs, madaling matuyo. Nilalait lang ni Manong yung Crocs ko eh. Sabi niya, ayoko niya, may sapatos naman ako eh. Hindi niya alam, mas mahal yung Crocs ko yung sapatos niya. Tsaka yung Crocs, medyo matigas yung harap. Maganda siya pang araw-araw. Hindi ganun kadali yung jihad. So normal sa tao na kumbaga hindi siya basta-bastang kumbaga sasang-ayon sa jihad. At actually ganito yung nangyari sa mga sahaba. Sa labanan sa Badar, sa labanan sa Uhud, sa Ghazwatul Khandaq at sa lahat ng labanan, hindi mag-isang nagdidesisyon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi. Laging may syura. Hindi siya mag-isang nagdidesisyon. At ganito ang magandang katangian nga ng pinuno. Ganito yung magandang katangian ng pinuno. At ito yung katangian na aminin natin, hirap si Manong. Okay? So sinasabi ko nga ito sa inyo ngayon, hindi dahil sinisiraan ko si Manong. Kasi gusto ko na ihanda niyo yung mga sarili niyo sa mga kumbaga magiging kilos ni Manong. Hindi siya kikilos ayon sa kung ano yung aasahan natin, kumbaga. Marami siyang magagawa na hindi natin magugustuhan, pero yun nga, mananatili tayong susuporta naman sa kanya, inshallah. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi to para magre-rebelde kayo. Sinasabi ko to para yung ipagpatuloy natin yung pagsuporta sa kanya, inshallah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng gera may syura. Okay, so mula sa syura na yun, nagkaroon sila ng iba't ibang desisyon. Actually, meron pang
Meron pang, hindi ko nagkakamali sa Uhud, tinanong pa siya ng mga sahaba, yan bang desisyon mo na yan ay wahi o sarili mong desisyon? Tinanong siya ng mga sahaba. So sabi niya, hindi, sarili ko tong desisyon, hindi to wahi, na ganito yung gagawin natin. Eh di ganito pala yung gawin natin dapat. Hindi sa hindi sa Uhud, sa Ghazwatul Khandaq. Yung pinag-away-away nila yung mga Hudyo, tsaka yung Quraysh. Doon nangyari yun. Tinanong siya ng mga sahaba, wahi ba yan? Sabi niya, hindi. Hindi pala wahi. Siguro mas maganda tong ganitong gagawin natin. Na yun nga, pinag-away-away nila yung mga Hudyo at yung Quraysh doon sa Ghazwatul Khandaq. Yun nga, kaya ganun ang sahaba, bakit sila nagpe-presenta ng sarili nilang pananaw kung anong gagawin sa jihad? Kasi alam nila mahirap. Alam nila hindi basta-basta. Okay? Kaya ganun. Kaya yung mga sahaba, hindi sila basta-bastang sumusugod sa labanan. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga terorista na kaya nating manalo sa mga pulis. Paltik lang yung dala natin. Hindi ganun. Hindi ganun kadali ang jihad kahit saan man natin tingnan. Kahit sabihin man natin na nagjihad tayo sa landas ni Allah, ang mga sahaba hindi sila nagjihad, dadala lang nila stick tsaka bato. Hindi ganun ang jihad. Ang mga sahaba nung nakaharap nilang Quraysh sa labanan, kung ano yung espada ng Quraysh, yun din yung espada nila. Kung ano yung sibat ng Quraysh, kung ano yung pana ng Quraysh, yun din yung sandata nila. Nagkaiba lang sila sa camel tsaka sa kabayo. Mas maraming kabayo ang Quraysh. So kahit yung mga sahaba, nahihirapan sila sa jihad. So okay lang sa Muslim ngayon na mag-alala. Halimbawa kapag diniklara na ang jihad o kaya ay makaranas ng paghihirap kapag meron ng jihad. Kasi sa totoo niyan, yung mga pinuno ng mga terorista, ang gusto nila, gawin kanilang bala ng kanyon, isasakripisyo kanila. Yan ang nangyari. Sa marami sa mga na-recruit ng Maute, sa mga na-recruit ng ISIS, yung mga na-brainwash nila, pinagsusuicide bombing nila, o kaya pinapasugod nila sa kalaban. Kasi, halimbawa, yung isa sa mga nangyari doon sa Raqqa, sa Syria, merong bunker. Hindi sila makalapit, yung ISIS. So, yung ginawa nila, meron silang baguhan na kasama, Canadian pa nga yun, kaya lumaki yung issue na yun kasi nabalita talaga yun. Yung isa nilang kasama, pinasugod nila doon sa bunker, walang dala kahit ano. Nagpapabaril talaga siya. Kasi naluto na yung utak niya. Pinatakbo siya papunta ron para diversion. Kasi siya na yung babarilin ng bunker, isa lang machine gun doon nung bunker. Di makakaikot sila ngayon. So sinakripisyo siya ng kanyang mga kasama. O ngayon, tapos nung napatay na siya, nasakop na ng ISIS yung lugar. Kanino ba napunta yung mga sex slaves? Kanino napunta yung mga pera? Sino ang nakatira sa magagandang mga bahay na nasakop nila? Na malalambot ang kotsyon. Magaganda ang mga gamit. Yung mga pinuno nila. Yung mga bata, wala. Ginawa lang nilang bala ng kanyon. Kumbaga, sinakripisyo nila. Kasi, puro kriminal naman itong mga taong ito Walang gagawin niya na mabuti. Hindi yan kumikilos para sa kapakanan ng mga Muslim. Pero itong totoong jihad, normal na makikilala ng tao yung panganib dito, yung mga paghihirap dito. Dahil kahit yung mga sahaba, ganito rin sila. Kasi nga yung nararamdaman ng tao sa jihad ay tabiatul basyariya. Normal na nangyayari sa tao kahit sa mga sahaba. So ito yung pinagkaiba ng pagkamuhi sa batas at pagkamuhi sa pagsunod. Marami pang ibang sample at panghuli matatalakay na nga natin yung tungkol doon naman sa yung babae na namumuhi sa duwaya. So nagiging kafir ba siya o hindi? Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.